Imahe ng isang santa sa Siquijor, kinakatakutan dahil sa kanyang itsura at mga titig. Tinatawag din nila itong Black Magic Maria. Praise be God through His saints. Ang imahe po na aking tinutukoy ay imahe ni Santa Rita de Cascia na matatagpuan sa Siquijor. Marami nga ang nagme-message sa atin at nagko-comment na i-feature natin ang Santa Rita de Cascia ng Siquijor. At dahil kafiestahan niya ngayon, alamin natin kung bakit nga ba siya tinawag na Black Magic Maria. Ang imaheng ito ni Santa Rita ay kinakatakutan pero pinaniniwalaang ring milagrosa. Merong mga pagkakataon kung saan nakita nila na minsan yung Sacristan Mayor, busy siya sa pagtatanggal ng mga amorseko sa may laylayan ng damit ng nasabing santa. At nung tanungin nila nga yung Sacristan Mayor kung bakit ang daming amorseko doon sa may laylayan, sinabi lang nito na siguro naglakad na naman yung imahe ni Santa Rita de Cascia during night. Meron ding mga ganitong kwento yung ibang mga patron kung saan sinasabi or pinaniniwalaan nilang naglalakad dito paggabi. Pero ang nangyari doon sa Siquijor is that inuugnay nila ito sa kababalaghan, like kulang, or kung ano-ano pa. Kung titingnan nyo kasi yung kanyang muka, parang marami siyang pasa. Yung ibang tao nami-misinterpret ito at kinakatakutan yung imahe ng santa. Pero alam nyo ba na yung mga pasa or yung mga dumi sa kanyang muka ay sinasabi yan yung mga pasa na kanyang natamo dahil sa kanyang malupit na asawa. Kung alam nyo naman, hindi naging madali ang kanyang buhay may asawa. Isa pa siguro sa mga kinakatakutan ng iba at minsan naiugnay ito sa mga mangkukulam ay yung kanyang hawak-hawak na bungo. Hindi lang naman po siya ang santa na merong hawak na bungo dahil marami pang iba. Opo. Ang hawak-hawak niyang bungo ay sumisimbolo ng kamatayan. Meron kasing mga santa na pinagninilayan nila yung kamatayan. Kung saan sila hahanto, ano ba yung pupuntahan nila pag sila'y namatay. Yung mga ganung bagay. And another thing, siguro nasobrahan tayo sa kakapanood ng mga horror movies kung saan nakakikita tayo ng mga inverted crosses. Yung iba kasi nakita siguro nila na yung hawak-hawak ni Santa Rita de Cascia na cross ay inverted. So, nakonek ata nila yon dun sa mga napapanood nilang horror movie like The Nun. So, bakit nga ba naging inverted yung cross na hawak-hawak ni Santa Rita? Hindi po yun sinasadya. Sadyang maluwang lang talaga na yung mga ano niya sa kamay. At siguro mabigat rin yung cross. Kaya talaga nagiging ganon. Nagiging inverted yung cross. Parang umiikot yung kamay niya. At alam niyo ba, meron ring isang pagkakataon kung saan merong nag-pilgrimage daw doon sa simbahan na yon. At yung isang bata, lumapit siya doon sa may imahe ni Santa Rita de Cascia at kanya itong tinititigan. At nung naglabasan na yung kanyang mga kasama, naiwan po siya sa loob. So, binalikan siya ng kanyang mga kasama doon sa loob ng simbahan, pero hindi siya nakikita ng mga ito. So, lumabas ulit sila. Sa pangatlong pagkakataon ng kanilang pag-check, nakita na nila yung bata doon sa may harapan ni Santa Rita. So, nung tinanong siya kung nasaan siya, saan siya nagpunta, sabi niya, nandun lang naman siya sa may imahe ni Santa Rita de Cascia. Sadyang dinadaan-daanan lang daw siya. Kasi nga, hindi siya nakikita. At sinabi pa nga nung batang iyon, tinawag siya ni Santa Rita at merong sinabi sa kanya, like yung mga mangyayari sa future, na magkakaasawa siya, magkakaroon siya ng 2 anak, pero mamamatay siya at magkakasakit siya. Sinabihan rin siya na huwag siyang mag-aalala dahil magiging successful yung kanyang mga anak. Na siya naman daw nangyari. Sinasabing linalapitan rin nga doon si Santa Rita de Cascia, lalo na kapag kailangan nila ng ulan. Siya rin po ang tinuturing na secondary patroness ng parokya ng Nuestra Señora de la Providencia. Pero sinasabi rin na siya talaga ang unang patron ng lugar na iyon. Pero bakit nga ba tinawag siyang Black Magic Maria? Isa sa mga dahilan sa tingin ko is that, alam mo naman kung Pilipino ka, kapag hindi mo kilala yung santo, basta nakita mong babae siya, tatawagin mo siyang Mama Mary. Tama? Umami na yung iba dyan. Opo. At isa pa, nakaitim din po siya. Yung kanilang lugar, ang pangalan Maria. Kaya siguro tinawag siyang Black Magic Maria.
At another thing din pala, yung kanilang lugar sa Siquijor ay kilala din dahil sa mga gayuma, faith healer, mga ganun ba. Kaya siguro natawag siyang Black Magic Maria. Pero hindi po ginagamit ang kanyang imahe sa pangkukulam, opo. At ngayon nga, na-incarna na din yung imahe niya. So parang lumiit-liit na yung mata niya na isa rin sa mga dahilan kung bakit siya kinakatakutan. Oo. Sinasabi nga na parang nagulat talaga si Santa Rita sa mga nangyari sa kanyang buhay. Kaya ganun yung kanyang mga mata noon. Kung saan naging posible ang mga imposible. Kaya nga tinawag siyang patroness of the impossible. So ayan na po si Santa Rita di Cascia ngayon ng Siquijor. Nakaitim pa rin siya, natural, kasi yan talaga yung habit ng mga Agustinian. Pero hindi na inverted yun yung kanyang cross. At nung na-incarna na nga yung kanyang imahe, mas lumabas yung kanyang kagandahan. At hindi na rin siya katakot-takot kung tingnan at kung iisipin ng iba. Hindi mo na rin talaga siya maiuugnay sa isang mangkukulam. Opo. So, thank you very much kay Marcos for the information. Shout out po sa iyo. And meron din pong isa pang nag-message sa atin. Minessage ko pala. Opo. Shout out din po kay Sir Raymond. Thank you po. So, ayun na nga yung inyong mga request. Sana naliwanagan na tayong lahat. Opo. Meron talaga mga bagay-bagay na kailangan natin pag-usapan para linawin. Hindi para gatungan. Kung ganyan yung mindset ng iba, pues, ayus-ayusin nyo na yan. Ito po ang inyong Hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat and happy fiesta everyone.